dahil maliit po yung opisina ninyo, alam po ninyo na nag-withdraw po ng ganong kalaking pera si Ms. Acosta nung araw na yon? No, Your Honor. As I said, sir, no, dili na kong mutupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young wounds din ha sa ato ang House of Representatives. Next question. Hindi ko naiintindihan yung sinabi nitong si VP Sara pero gusto ko yung tunog. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to pag-usapan naman ho natin ang mga sagot nitong si Vice President Sara Duterte sa mga banat ng mga congressman dyan sa House of Representatives, lalong-lalo na dito kay Congressman Jay Kung Hoon. Pero bago lang yan, isang like at isang subscribe lang, may masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Habang naghihiring ho sila dyan sa House of Representatives, ito naman nung si Vice President Sara Duterte nag-press con para sagutin ng ilang mga katanungan ng mga media kaugnay sa nangyayaring hearing dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability. Huwag na una at patagalin ito mga kababayan. Ito na ho ang buong video. Pakinggan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Ang pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP ma'am, unsay reaksyon nimo ma'am nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family dagay mga bagyo mosulod, pero if ever kung di ka hisgutan why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Galit itong si Sara. Ginako na siya matubag no kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang, sir. Okay. Ato dito na lang, sir. Next Okay. question. Sir Louis Oranda, Jimmy Sting. Thank you. Yes, BP Inday, magandang hapon po. Sandali panpalo po ng katalungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang gibati. O padayon lang po. Sabi ni VP Sara, hindi siya dadalo dahil personal ho siyang inabutan ng invitation nung dumalo ho siya doon sa pagdinig ng Quadcom para magbigay ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ho ni VP Sara, magbibigay na lang ng affidavit, sworn affidavit, hindi daw sapat yun. Ngayon, itong si VP Sara, kahit sworn affidavit, hindi na daw ho siya magpapasa. Ang bagyo sa ilaha, ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday. Atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP. Dapat kasi ilabas na nitong si VP Sara yung videong hawak-hawak niya, di ba? At yun lang naman hinahantay. Personal nga mo Tapos attend, ginawa ba daw? wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalon mi sa inyong desisyon para kibalon mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question. Sir Alex, PNA. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na Ito na ho. the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong mutupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young wounds din ha sa ato ang House of Representatives. Next question. Hindi ko naiintindihan yung sinabi nitong si VP Sara pero gusto ko yung tunog. Hindi ko natin naiintindihan kung ano yung ibig sabihin nun. I-comment nyo na lang ho sa baba. No? Hindi ho tayo nakakaintindi ng ng Bisaya. Pero gusto ho natin yung pagkasabi niya kaya palakpakan pa rin ho natin. Okay. Marlon Tibukan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na
investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo-attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo-attend or sa tao nga dili mo attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. May isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, Risco, Net 25. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Tolpo at yung iba is lang talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandem ang Sara Tolpo? Any reaction po dito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung Sino magpe-presidente? Si VP? Tapos magbabaysit itong si Tulfo. Malabo kung mangyari yun. Hindi ko papahintulutan ni Tulfo yun. Talaga makikipagsabayan si Tulfo sa 2028. Yun ho ang sigurado. anong mangyayari bukas, at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide will be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn, Magic FM. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no. Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho, but definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations.
I do not have personal knowledge of the details of the Baka yung negotiation. Sir Lando? Baka ang deal ho dyan yung Australian drug lord kapalit nitong si Veloso. No? Di ho natin alam kasi noon nung nahuli ang si Alice Goes dyan sa Indonesia, yun ang hinihingi lang kapalit, di ba? Ngayon mga kababayan, pinakawalan niya ang kababayan na natin na nasa death row dyan sa Indonesia. Ano ho kayang hiningin kapalit ng Indonesian government para mapalaya yung ating kababayan na yan? Di ho natin alam. Yung bang Australian na nakakulong dito dahil sa drug trafficking? Di ho natin alam. Wala pa akong binibigay na detalye kaugnay dyan, pero syempre, di naman basta-basta pakakawalan ng ganun-ganun lang ng Indonesian government yung kababayan natin na yun. Yes, BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa nga si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na to'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag ang gulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa, and we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Sir Ray, Bomboradio. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos. Di ba magkaiba ho talaga yung approach nitong si VP Sara compare dito sa administration. Si VP Sara, binibigyan ho niya yung mga kababayan natin trabaho, dignidad, yung kikita sila ng pansarili nila. Pero itong administrasyon ho, kaliwat kanan ng pamimigay ng ayuda. Kaya kung ito ho naging presidente natin, wala na. GG na, ika nga. Na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa pud sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto
sa kawadon sa taong murabag wala man ka o 5,000 ra imuha humanata murag ingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Follow up, Vice, nakita ba nimo nga doon na pahigayon nga mahatag ang pundo yung pangayo lagi na sa Senate? Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon mahitungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsa ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Next question, Ivy. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe ba kainit ang lugar? On sa nato ang aircon. Nainitan si VP Sara, bakit din yung kasi sinindahan yung aircon? Ang dami natin dyan, dapat Sir, talaga, oo. I think matay taan. Yes, saglit lang po, ma'am, ha? On na po natin yung aircon. Cool down. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. yes. VP, regarding pa sa imuhang gingon kay ganina undecided to magaturan sa election for presidential election. But then na mo survey VP nga ikaw maginamunas for presidential survey. So, unsa bay imuhang assurance po sa mga kining nag-aghat sa imuhang Nakita niyo ho ba yung survey? Grabe na mayagpag lang ho yung si VP Sara dyan lang sa Davao. Sa Davao lang ho siya, dyan lang ho sa Mindanao siya na mayagpag. Doon lang ho sa kaisa-isang lugar na yon. Nanguna ho siya doon sa nagdaang survey, presidential preference para sa 2025 presidential election. No? Siya ho ang nanguna. Ang talagang nakaalago lang ho siya dyan sa Mindanao. Kaya ganun ho ang tindi ng panliligaw nitong si Tambaloslos ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Diyan sa lugar na yan. Dahil pagka naging solido ka dyan, malamang sa malamang, mananalo ka sa kahit na anong eleksyon na tatakbuhan mo. No? Kaya ang tindi ulam, mantakan nyo yun, mahigit 1 bilyon, binuhuso nila sa loob lamang ng isang araw. Diyan sa lugar na walang bagyo, walang kalamidad, o wala kung ano paman. Diyan sa Davao City, nung panahon na talagang ginigipit ho nila, yung diyan sa KOJC. to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am. Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko doon ay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nagaauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So, apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karagahan magod everyday nga nagapangayo og serbisyo, especially din ni medical assistance, VP, how you can assure na makatagan sila tanan ng assistance, especially katong mga medical assistance diri sa Caraga region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget amo agyud na nga ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan gyud nako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last 2 questions. Miss Jonji, Power Radio. Junji, yes, in the DP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kang kalta sa atong budget, no, for next year. What will happen sa atong mga Office of the Vice President, regional office vice, possibly bang magkasira? Wala pa man good mi nakakita, sir, sa amo yung tinuod nga budget para sa 2025 kay wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa Balao, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalo ta kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Follow lang, Vice. Regarding aning kritiko ng mga congressman nga
gaduptikid na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, oo. Dito manggod sa ako ang pagsugod no sa ako ang termino isip Vice President doon na magugay oath nga buhat no. Dito sa oath kung makita ninyo ay execute and implement laws and kanang na ako sa executive department kauban ako ang ato ang pangulo. So, but pasabot, nakabutang po dito na I will protect and defend the Constitution. But pasabot, tanan tong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mauto siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulti nga duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno kung dunay moduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede miingon og dili ko mutabang sa imo ha. So ang mga tao naanad naman silang no nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President kay dili lang man na karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli De Castro. Siya gyud ang nangunaan na paghumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ingana. Therefore, pag muduol sila sa amoa, dili pwede mosulti ang gobyerno na, uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So, doon ako'y oath nga undertake na dito sa ako ang oath na tanan nga naa sa constitution nato kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Final Therefore, therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayog tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang iilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng magnegosyo talaga? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals no pwede mag-apply sa magnegosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ato ang satellite office kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao dinhi sa Butuan City. Tapos kuhaon nila tong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na namo siya. Final question, Sir Dean. Okay, ma'am, what is your biggest the biggest challenge karon as Vice President sa Pilipinas? Actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilahang trabaho, na-appeal ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon magyud na imuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahang kakompetensya sa politika. Pero kanimang mga kauban ako sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers. Naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Mao man gyud na ang amuang delineation din sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no bawal gyud ang mamulitika diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So, mao na siya ako ang Sana ganito ho lahat, kahit di ko naiintindihan, yung iba ho medyo naiintindihan natin, no? Sana ganito lahat ng politiko natin, no? Yung kayo, staff ko kayo, kahit sinong lumapit sa inyo, walang problema. Entertain nyo lahat, ha? Wala kayong sisinuhin. Pagka yan may nangangailangan, dapat tulungan natin. Yung iba ho, pagka galing kay BP Sara, wala na. Hindi na ho nila kumbaga, iniistima. Ito na ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to.
Dumako na ho tayo dito kay Congressman Kung Hun, dito sa sinagot nitong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin kung ano yung mga banat nitong si Kung Hun dito sa video na to. Biggest challenge karon kay Attorney Lopez, pagdating ba sa security, lalong-lalo na pag nagwi-withdraw, no, ang inyong SDO ng ganyang kalalaking pera, hindi ba nakikipag-coordinate sa inyo na security yan? Usually, Grabe ho itong si Atty. Lopez, no? Talagang pinagulong ho niya lahat ng nagtatanong sa kanya. Si Luistro, di nakaporma. Si Gonzales, di nakaporma. Itong si Kung Hun, di nakaporma. Lahat ho sila hindi nakaporma diyan kay Atty. Lopez. Roy. nagwi-withdraw ng pera. Attorney Lopez. Dahil ikaw ang Chief of Staff, ikaw ang namumuno ng mga staff ng Office of the Vice President. Lahat ng mga tao rito, under sa'yo yan, sigurado. So they report directly to you, Wow. being the Chief of Staff. Ngayon, tanong ko, hindi ba humingi ng security si Madam Acosta sa pag-withdraw ng ganyang kalaking pera? Nako. And, Your Honor, in this case, I am the Undersecretary and Chief of Staff of the Office of the Vice President, but there are certain matters that are not within my area of expertise. I handle purely, Your Honor, all the institutionalization and implementation of all our socio-economic projects. And in this particular case, Your Honor, as regards the matter of security, etc., Di masaya these si are Kung Hun, admin concerns. Tama po. Sa mga proyekto ng Office of the Vice President at kasama sa mga proyekto ng Office of the Vice President, yung paggamit ninyo ng confidential fund na withdraw ni Ms. Acosta. Siyempre po, kayo po ang nakakaalam kung saan at paano ito ginagastos. Tama po ba? Your Honor, Mr. Chair, Dahil programa po, kasasabi niyo po, programa na... Teka lang, Brad. Pasagutin mo, nagtanong ka, tapos di pa tapos yung sagot, meron ka na naman tanong. Anak na. Office of the Vice President. Your Honor, may I be allowed to, just to put things in context, I actually I oversee the daily operations of the Office of the Vice President. For that matter, a big volume of the work that I do is actually to, number one, institutionalize and implement all our socio-economic programs. For that matter, Your Honor, implementation of all, institutionalizing programs would mean it's more of crafting policies, producing operational manuals, and ensuring that our socio-economic programs are implemented uniformly and equally across our satellite offices and extension offices across the country. For that matter, Your Honor, I am also... Madam, hindi niyo po sinasagot yung katanungan ko eh. Naku. Pinapaganda niyo lang. Hindi. Sinasagot niya. Ikaw talaga. Ikaw talaga, Kung Hun eh. Kaya ayaw ka nang sagutin ni VP Sara eh. Paayaan mo Pinapaliwanag ho muna nitong si Atty. Lopez para maintindihan mo. Mahirap ka kasi umintindi. Lang po yung explanation ninyo eh. Opo, pakisagot na lang po ng diretso para nakakahiya po sa kasama ko sa Kongreso. Pakisagot na lang po ng diretso. Your Honor, with all due respect, yun po yung role ko sa Office of the Vice President. It is really, another would be to handle all forms of communication, whether internal or external communications. Kaya nga po, wala po ba kayo natanggap na request coming from kay Gina Acosta para sa security ng paglalabas ng pera sa Land Bank? Dahil malaking pera po yun na para sa mga proyekto po ninyo. Katulad nga po ng sinasabi mo. In my case, Your Honor, for this instance, there is no request for security, but I would assume because security falls under admin concerns, it would really be best addressed to the Director for Admin, Your Honor. Pero dahil maliit po yung opisina ninyo, alam po ninyo na nag-withdraw po ng ganong kalaking pera si Ms. Acosta nung araw na yon. No, Your Honor, because... Dahil maliit ang opisina nyo, makikita nyo pagka nag-withdraw, ganun. Pambira talaga itong si Kung Hun, oo. Ay, nako. Again, there are matters in the office that I am not privy to, Your Honor. So, Ma'am, parang ang lumalabas. Hindi Si Kung Hun ho, paganyan-ganyan lang yan. Kasi wala naman, kumbaga pa sundot-sundot lang ho yung tanong niya. Pero yung babarang debate, hindi naman ho kaya ng mama na yan. Mapasama sa narcolis, pwede, pero yung makipagbabarang...
Pero yung magpagbabara sa resource person na abogado, hindi ko kakayanin niya si kung yung mga magpa-follow up siya. And doon sa naging sagot ng resource person, naku, hindi ho pwede. Hindi alam ng admin, hindi rin alam ng chief of staff. So parang nakakaalam lang nito si Gina Acosta at saka si BP. Tama ba? Your Honor, Parang hindi naman po kapanipaniwala na yung security lang, simple security reason. Request, hihingin pa ni Gina Acosta kay BP. Your Honor, that is the truth. There is no request for security to me as regards that. At And parang there has hindi rin never naman been- po, parang hindi rin naman po kapanipaniwala na didiskarte lang nun si Gina Acosta mag-isa. Your Honor, I am not given the roles that I play and I perform and the functions that I perform in the Office of the Vice President. I am not really privy. Mr. Chair, parang napaka-imposible po na ikaw ang chief of staff, na under sa'yo yung At mga saka tao yung- na yan, And na yung hindi mo pera alam pong- ko. Yung pera pong Quite pinag-uusapan impossible, natin, Mr. Chair. 125 million, pag pumunta po sa opisina, alangan mo wala lahat kayo nakita. Anyway, Nakapasok sa bag eh. Papasok nila sa opisina. Ito, merong pera dito, 125 million. Babandera nila, ganon. Ito talagang si Joel Chua, oo. Congresswoman Pami Zamora, to recognize. Mr. Chair, mabilis lang po ito. I'd just like to ask the Land Bank, nung nirelease yung 100, in the instance that the first 125 million was released, how long did that take, ma'am? Hindi po ba, ako po, base po sa experience ko, pag pumupunta po ako sa bangko, kahit ano pong nilalabas nila na kahit ano pong halaga, binibilang po sa harap ko. So, binibilang din po ba itong 125? Kung di ka ba naman isang kalahating tanga, paano, pagdating mo doon, tayo hindi pa ho tayo nag-withdraw ng ganong kalaki, ha? Kasi di ba sabi naman, yung pera ng mga vault ng bangko, minsan nasa 6 million, 10 million, pinakamalaki siguro. Pero pagka kukuha ka na mahigit sa 100 million, 2 araw bago ka kumuha, sasabihan mo muna sila. Di ba? Ganun ho yun. Ngayon, pagka binigay yan, nakabundle na yan. Nakabalot-balot na yan, taga 10 or 20 million kada bundle. Hindi naman bibilangin isa-isa yan sa harap mo. Ito talagang si madam, oo. Punta ka na nga doon sa pantry. Oo, doon sa buffet, kain ka na lang doon. Million? In the case po ng OBP, yung 125 million, since ang bank po is, ang nirelease po that time is cash na sealed po siya directly from the BSP. So, option po ni client na hindi na kinount since sealed po siya. Oy, Pami Zamora. So, hindi po siya... Oy, Pami Zamora, punta ka na doon sa buffet. Kain ka na doon. Gutom lang yan, madam. Gutom lang yan. Binilang. Binilang po siya by bundle, but not by By bundle. pieces na. Oh. So, that's ganun lang po. Binilang, hindi na po dinaan sa money counter. Ano bang tawag doon? Machine count. Madam, ano mo bang di nyo naiintindihan na nakabundle galing ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kayo ba mapaggagaling ng Bangko Sentral ng Pilipinas, silyado, bagong papel, bagong mabango, ika nga, di ba? Bubuksan nyo pa ba? Babaklasin nyo pa yung pagkakasil ng galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas para gawin nyo lang yung kapritsyohan yung dadaan sa money counting machine? Punta ka ng buffet, kain ka na doon. Gutom lang yan, madam. Oo, yung machine. Hindi na po. Hindi na po. And then they cannot... Nabara ka. Nagmamahusay ka kasi. Di ba? Nagmamagaling ka kasi. Yan ang problema sa galing-galingan. You said the money came in a box. Bakit po hindi na lang po tinangay yung box? Sorry, hindi po tinangay, pangit po yung pagkasabi ko. Bakit po hindi box ang dinala? Hindi ginamit. Ginamit. Pati dun sa mga maliliit na detalye na ngayon kailangan ka panturuan, Pami Zamora. Option po ni client yun na hindi na nilagay sa box. So, for security reason, I think, Ms. Chair, kasi masyadong
Yung box, Mainit sa kitang-kita mata. po na it's ano po siya, storage box ng money from BSP. Kasi meron pong nakasulat sa box na galing po siya sa BSP. Tama po ba? Yes, Ms. Chair. All right. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair? With the indulgence of Congressman Yeah, with the Rhodes. indulgence of Mr. the Honorable Gutierrez. Congressman... Mr. Chair, Ay, can yes. may we Ma'am, be Miss Campos na, no? recognized? Oo. Regarding the CCTV, the bank has a retention period of 90 days for the CCTV footages. So, we cannot provide anymore. E di, palakpakan tayo. Ayun na nga mga kababayan. No, dito na una ang tatampusin na itong ating reaction video na to. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Ikaw ma'am, itong si Pami Zamora, nakukyutan pa naman ako dati sa iyo, madam. Biglang anong nangyari dyan? Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa susunod na reaction video.